Good morning. Morning, it's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, women who accompanied Jesus, taken from Luke 8, 1 to 3. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out, Joanna, the wife of Herod's steward Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their resources. The Gospel of the Lord. Praise To you, to you, Lord Jesus Christ. Sa title pa lang niya na Women who accompanied Jesus. Kasi alam natin, no, yung 12 apostles, puro lalaki yon. So dito siguro parang gustong ipakita ni Jesus na hindi niya binabaliwala, no, yung mga women. Kaya binanggit niya dito na he was accompanied also by women. Pagkatapos, ang napili ko ay yung women are accompanied by Jesus. Sinabi pa dito na ang isa pa dun sa babae, dating may kasalanan. 'Di ba? So, ibig sabihin, walang judgment si Jesus. Kahit na 12 apostles yung kasama Parang ano yan parang dapat dito kayo, malayo kayo. So, hindi siya ganon. Kasi binanggit niya dito. Tapos, ang isa pa yun nga, na siguro dahil sa katuwaan ng mga babae na nandito, nagpro-provide sila, no? For the resources. Galing sa kanila. Kasi nung panahon noon, wala namang trabaho yung mga yan 'di ba? So, meron silang sariling way para mag-provide din si Jesus, which is also positive for those who are giving the resources. Amen. Yeah. So maganda yon. Yung parang sinasabi mo, yung si Jesus, binigyan niya ng halaga. Mm-mm. Yung mga taong parang walang halaga. In fact, di ba, hindi sila kabilang pagka nagbibilang ng ilan ang present dito? Oo. Yung multiplication of the bread, hindi Oh, kasali ang babae. kaya nga Oo. Kaya sabi rin, yung nakaraan natin, sabi, pagka nabalo, naku, kawawang kawawa yan. Totoo. Talaga, hindi tinatanggap sa trabaho yan or whatever. Hirap pala nun, ano? So si Jesus, siya yung nagparamdam na walang taong hindi mahalaga. Walang taong parang very useless or wala ka talagang halaga sa community. Dito pinakita ng ating Panginoon yan. Ayan. So, ang sa akin naman, na napili ko, nabanggit mo na rin to, ah, provided for them out of their resources. Yan. Ito kasi yung parang sinasabi natin, there are so many forms of resources. Pwedeng financial, di ba? Pwedeng in kind, or service, yung talent mo, and time. Yan. So, yan yung mga sinasabi, walang taong walang halaga. Ano? Every person have been created for a purpose. Kaya yan yung parang sa gospel na ito, yan ang pinakita ng ating Panginoon. Nobody can be considered worthless as long as he or she lives.
Yan, okay. So tama rin yung yung napili mo yun na yung provided from their own resources. Yung own pinaka-importante kasi ibig sabihin ikaw yung nagsasakripisyo, no? Hindi ka nagbibigay ng pinagsakripisyohan ng iba. So, kaya kasama dun yung time, yung effort, yan. Kaya sabi mo rin na talagang there is no one who cannot give. Lahat may maibibigay. Okay, Yan, yeah. okay. So yung naman, yung message no na gustong iparating sa atin na sana matanggap din talaga natin. Kasi alam natin, no, noong pa to, sobrang tagal na nito. Dito lang napoprove na si Jesus talaga came from God. At iisa yung isip nila. Pinakikita na niya dito kasi alam na niya yung magiging future. No? Alam niya na ang magiging future, ang babae, magiging kapantay na ng lalaki. 'Di ba? So, ngayon, pagka binalikan, pwede natin sabihin, oo nga pala, tingnan mo si Jesus nga noon eh. 'Di ba? Makikita mo dito, oo nga hindi pa pantay yung mga lalaki at babae noon, pero si Jesus, ganun na yung treatment niya. Kaya yung mga galit yung against sa mga babae na nagiging powerful na yung parang nagkakapantay, sasabihin nila na hindi tama yan, ganyan. So tayo, mga babae, pwede natin to sabihin. Si Jesus nga di ba? O yun. So meron tayo, para sa atin to yeah? Na meron tayong right, di ba? Na gawin yung mga ginagawa ng lalaki, lalong-lalo na, no? Anong pinakita dito? Yung serving God in following Christ. Hindi naman dito yung trabaho. Kasi may mga trabaho hindi talaga natin kaya, lalaki lang. Pero dito kasi, ito yung being an apostle of God, being a follower of Christ. So tayo, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ako pwedeng maging leader kasi babae ako. Ano ba gagawin mo? Mag-preach ka? Hindi ka pwede? Hindi. Kasi kay God to Si God pantay-pantay. So, pag tayong mga babae, no, tinawag tayo ni Lord for His mission na normal nga, kikita mo lalaki gumagawa, tapos biglang ikaw, huwag kang humindi kasi tinawag ka ni God. No? Huwag mong tignan yung gender. Kasi ikaw mismo, yung pagkatao mo, hindi yung pagkababae o pagkalalaki, kundi yung pagkatao mo ang tinatawag ni God. So, let us all be ready for anything that God wants us to do. Now, we know na hindi naman tayo tatawagin ni God to do anything for Him pag hindi natin kaya. Amen. Yeah, tama. So parang be prepared Yeah. dahil tatawagin tayo ni God for His purpose. Yun. Kasi naalala ko ito rin sa ating programang Kapihan, di ba, sa simbahan. Ito yung sabi natin, we welcome everyone. Lahat ng tao has the capacity to be accompanied and to serve God. Yan, dun sa kapihan, parang it is a venue where everyone would be able to help in his own way. Kung ano yung kanyang mga giftedness, ano yung mga binigay sa kanya ng Panginoon, pwede niyang gamitin. Meron siyang pagkakataon na magamit in order to serve God. So yan yung purpose ng kapihan. And then another purpose, yung kapihan, alisin yung parang discrimination na ito kasi para dun sa mga tao na handang sumunod or parang merong distinction. So, yung kapihan is something that we welcome everyone. Di ba meron tayong mga iba-ibang guest dun sa kapihan? Minsan, ako pagka may dumarating na iba, mas gusto kong salubungin yung kasi these are the people who are parang outcast, parang walang pumapansin. So we need to let them feel na si Jesus is there in our kapihan. Yun ang nakikita ko rito sa gospel na ito. Parang yan is an affirmation of the program nung kapihan sa simbahan. Parang the lost lamb.
Diba? Si Mm. Jesus, iniwan niya yung 100 Mm. para lang doon sa isang nawawala. Oh. Hindi naman, alam niyo ba kasi ang shepherd kasi, sobrang maalaga yan sa kanilang mga tupa. Iiwan mo yung 100. Ibig sabihin, confident si God that they can survive. Pero yung isang nawala, doon siya nagfo-focus. Kaya tama, maganda tong food for thought, no, sa ating mga nagtatrabaho sa kapihan o yung mga simbahan na gusto magkaroon ng kapihan na ang ganda po nito kasi talagang mapaparamdam po natin sa parishioners natin na nandito kami, no? Andito po kami na kahit nasan po kayo dyan sa sulok ng mga villages ninyo or sa community, meron pong venue sa ating simbahan na pwede ninyong puntahan kung kayo ay nag-iisa. Yan. Mm. O, di ba? So, magandang food for thought talaga yan. It's an Okay. inspiration for all the Catholic churches to have one, the Okay. kapihan, Yeah. sa simbahan. Mm. Amen. So, again, see you on Monday, right? Yeah, so it's time for you To sa share. dalawang araw na break natin to share to others this coffee time with God. Yan. At saka, pwede rin yung balikan sa ating playlist. Okay? Okay? Good news po, kasi po yung ating P-Pop Live, yung mga ibang nanonood na rin ng P-Pop Live, dito na po natin papanoodin sa YouTube natin, no? Sa MHC P-Pop YouTube. Okay. Tatlo po yung nandyan. May Coffee Time at saka yung dati naming show na Only. One Take Only. Nandiyan din siya. And yung P-Pop Live. Yeah. Puntahan nyo lang po sa playlist. Okay. Okay. See you. See you again on Monday in our coffee time with God. Amen.